Lecture 9 for Strength of Materials, we have general state of stress. So, bago natin itakal yung problem na to, introduce muna natin kasi medyo nakakalito nga yung topic. So, kunyari meron kang isang rod tapos naka-fix support siya at one end at hinila mo yung rod tapos nag-consider ka ng isang small element. So, dahil nga hinila mo yung rod, madideduce natin na under tension yung stress block o yung element na to. At yung stress na yon ay purely axial, wala kang kahit anong shear kasi nga hindi ka naman nag-apply ng kahit anong shear force. Puro axial lang siya along the length of the rod. Pero paano kapag ang element na kinonsider nyo ay naka-incline na? So, naka-incline na yung element, ganyan na siya. Meron pa rin siyang horizontal stress na na-experience. Pero dahil nga inclined na siya at this way, meron na siyang ma-experience na axial stress ulit na paganyan at shear stress na paganyan. Which is pagka kinomponent nyo, dapat maging equivalent dito sa tensile stress na to. Tulad din nito, pwede itong ma-component into axial at shear stress. So, ang concept lang dito ay kapag ang element mo ay inclined na at an angle, kahit na purely axial load lang ang ina-apply mo, makaka-experience siya ng shear stress. So, dito sa problem daw, meron kang stress block. Tapos, given yung kanyang mga stresses at the vertical plane at yung horizontal plane. Tapos, given ka rin ng shear stress niya na 18 megapascals. Determine daw natin yung stresses at the inclined plane shown. So, dito, ang orientation talaga, yung original orientation ng block mo ay yung horizontal vertical. Ngayon, ang pinapakuha, ano daw yung magiging stress niya sa ganitong plane. Inclined na yung plane niya. So, dito tayo magta-transform ng stresses. So, paano yun? Ang gagawin natin, consider natin yung horizontal, yung original na horizontal stress, consider din natin yung vertical na stress, so ganyan, at yung kanyang pinapahanap na inclined na plane. So ulit, copy lang natin yung mga stresses na given. So sa horizontal stress, meron kang 45 megapascals na compression. Dito naman, meron kang 18 na shear. Tapos dito, meron kang 27 megapascals na tension at meron kang 18 na shear ulit. Tapos dito, sa inclined plane, meron kang axial na unknown, yun yung pinapahanap. Tawagin natin itong sigma x prime. At meron ka ring shear na tawagin natin tau x prime y prime. Ngayon, papansin nyo, ang gagawin lang natin dito, magsasummation tayo ng forces. Pero ang given sa atin, stress ito ay 45 megapascals, 18 megapascals, tsaka 27 megapascals. So, paano gawing force ang stress? Diba, ang force ay equal sa stress lang times area. Ibig sabihin lang nun, yung area ng block na to, nyari, kung stress block to, ang magiging area nito, tawagin na rin nating delta A or isang differential na area. So, pagka ito yung pinag-usapan natin, yung plane na to, delta A, yung area na i-assign natin dyan. Dahil ito ay delta A at yung angle na to ay, ang angle kasi na given sa atin ay 75. So, yung complement niya ay 15. Ito ay delta A, ang magiging area nito ngayon ay delta A cosine 15. Ngayon naman, itong area na to, i-assign natin as delta A sine of 15. Ibig sabihin din, ang mga stresses involved sa plane na yon ay imumultiply natin kung anong assigned area niya. So, ibig sabihin, itong sigma x nga, mumultiply natin ng delta A kasi delta A yung assigned area niya. Ito ring tau x prime y prime, mumultiply natin ng delta A para maging force siya. Itong 18 megapascals, para maging force, mumultiply natin ng delta A cosine 15. Ito rin, delta A cosine 15. Tapos yung 27, mumultiply natin ng delta A sine 15, pati yung 18. 18 times delta A sine 15. Pwede na tayong mag-summation of forces. So, up to this point, statics na lang yung i-apply natin na concepts. So, ulit,
kung mag-a-assign tayo ng axis, tawagin natin ito ang x prime axis, tapos ito naman ang y prime axis. Pwede na tayo mag-summation of forces along x prime. So, una, ang force na ko-consider natin ay itong force na to, which is sigma x prime. Sigma x prime, multiply mo ng delta A. Pero, papansin nyo, lahat naman ng terms natin ay naka-delta A. So, pwedeng i-cancel na natin simula pa lang yung delta A. So, sigma x prime plus, nasan pa yung mga forces? Ito, pwede natin itong consider. Ito ay 18 cosine 15. Dahil dito, 18 cosine 15. Pero dahil ito ang axis mo, ko-component mo pa siya along x prime axis. So, dadagdagan mo ng sine 15. Okay, so next, ito namang force na to. Plus, ulit, 45 cosine 15. Tapos, ang component niya along x prime axis ay cosine 15 din. So, next, ito naman, consider natin tong 18 na shear stress na ginawa nating force. Plus 18 sine 15 cosine 15. So, yung sine 15 ulit dahil sa area niya. Tapos, yung cosine 15, yung component ng force na to sa x prime axis. Ngayon, lastly, itong force na to, which is negative, dahil nakapoint siya away from the positive x prime axis, minus 27 sine 15. Tapos, yung component niya along x prime axis ay sine 15 ulit. Ngayon, equate natin sa 0. So, solve natin sa cycle. Ang gagawin natin, x plus 18 cosine 15 sine 15 plus 45 cosine 15 cosine 15 plus 18 sine 15 cosine 15 minus 27 sine 15 sine 15 is equal to 0. Shift solve natin, ang makukuha nating sagot is negative 49.18 megapascals. So, nahanap na natin ang sigma x prime natin to be negative 49.18 megapascals. So, next, ang kukunin natin ay ang tau x prime y prime. So, ganun ulit ang magiging procedure natin. Summation lang tayo ng forces along y prime axis. Ang mangyayari dyan, meron kang ito, yung sinusolve natin na tau x prime y prime delta A. Pero since lahat naman ng terms natin may delta A, in the end, magka-cancel na naman siya. So, wag na lang natin i-consider. O kaya, i-cancel na natin simula pa lang yung delta A. So, tau x prime y prime. Tapos, dahil sa force na to, meron kang plus 18 sine 15. Tapos, yung component niya along y prime axis is sine 15 din. Ngayon, pa-plus pa natin. Consider natin yung force na to. Plus 27 sine 15. Tapos, yung component niya along y prime axis is cosine 15. So, next, ito naman, plus ulit tayo, itong 45 na to, plus 45 cosine 15. Tapos, iko-component mo siya, magiging sine 15. And minus, dahil naman dito sa force na to, nakadirect naman siya along the negative y prime axis. Minus 18 cosine 15 cosine 15 equals 0. So, ulit, ang gagawin lang natin, pa-plug in sa cycle. Makukuha niyong sagot ay negative 2.41 megapascals. So, ayun, tau x prime y prime ay equal sa negative 2.41 megapascals. So, ulit, mapapansin nyo, medyo mahaba. Mahaba yung procedure. Tsaka nakakalito pa, cosine 15, sine 15, ganun. Kailangan nyo talagang mag-isip kung ano ang component niya at kailangan nyong alalahanin na i-multiply yung bawat stress sa corresponding area niya.
So, may shortcut para dito. Imbes na mag-summation kayo ng force, magme-memorize na lang kayo ng formula. So, ulit, ano ang formula na i-memorize nyo? Ito lang yun. Ang shortcut para sa sigma x prime ay equal sa sigma x plus sigma y over 2 plus sigma x minus sigma y over 2 cosine 2 theta plus tau xy sine 2 theta. So, ayan, may shortcut din para sa tau x prime y prime na equal sa negative sigma x minus sigma y over 2 sine 2 theta plus tau x y cosine 2 theta. Pwede kayong mag-sum of forces, pero kung ayaw nyo ng matagal na process, i-memorize nyo na lang to, yung dalawang equation na to. So ulit, kailangan pala mag-establish ng sign convention. Ano ba ang mga sign convention na gagamitin dito? Positive ka kapag ang stress mo ay in tension. Negative naman kapag in compression. Yun ay para sa sigma x at sigma y. Para naman sa tau xy, which is hindi naman siya compression, hindi rin naman siya tension, kasi nga shear siya, ang mangyayari, ipapositive mo kapag siya ay counterclockwise sa plane niya. So, kunyari, ang example natin, 18 yung shear stress mo. Sa plane na to, or siya ay clockwise kasi pag ganun siya, di ba? Ibig sabihin, sa plane na to, ang 18 ay negative. So, ulit, positive kapag counterclockwise, negative kapag clockwise. Para mas madali din at hindi na kayo maging prone to error, magsa-store na lang tayo ng value. So, example, yung sigma x, store natin sa A. Given ba tayo ng sigma x? Yun. Sigma x natin ay 27. Positive 27 dahil in tension. So, 27, store nyo sa A. Next, yung sigma y, store nyo sa B. Sigma y natin ay 45 in compression. So, negative 45, store natin sa B. Next, yung tau xy nyo is 18. Clockwise siya sa plane na to. Negative 18. Store natin sa C. Tapos, sa D naman, store natin yung theta sa D. So, anong ibig sabihin ng theta? Yun yung orientation ng unknown na stress na hinahanap natin. So, di ba ang unknown stress natin ay ito. Naka-orient siya at an angle of 75 degrees. Ang orientation mo ng theta ay counterclockwise with respect to the positive x-axis. So, ang theta mo ay 75 degrees. Store natin sa D. Then, kunyari, pinapahanap din yung sigma y prime. I-plus lang natin ang 90. So, 75 plus 90, store natin sa E. So, ano ang ibig sabihin ng sigma y prime? Di ba ang pinapahanap sa atin ay ito, sigma x prime, yung corresponding axial stress niya. May mga problems din na ang ipapahanap sa inyo, both yung sigma x prime at yung sigma y prime. So, yung sigma y prime oriented lang at an angle ng plus 90 degrees from sigma xy. So, kunyari, ito yung theta. Itong orientation naman ng sigma y prime ay theta plus 90. Kasi nga perpendicular sila. So ulit, ang mangyayari dyan, ipa-plug in lang natin yung nakuha nating mga equations dito sa formula. Para makuha yung sigma x prime, A plus B over 2 plus A minus B over 2 cosine 2D plus C sine 2D. Makukuha natin ay itong negative 49.18, which is same lang din, 49.18. Next, check natin kung same lang din ba makukuha nating tau xy. So, negative ng A minus B over 2 times sine 2D plus C cosine 2D. Check natin, makukuha natin sagot ay negative 2.41, which is same lang sa nakuha natin.
So, ayun, kung ayaw nyo nga ng isang mahabang process, ang gagawin nyo na lang, mag-memorize lang kayo ng formula. So, dahil alam na natin yung shortcut para sa pag-determine ng state of stress, yun na lang muna nang gamitin natin throughout the video. So, dito sa problem na to, determine daw yung state of stress at a point oriented 30 degrees clockwise from the position shown. So, ulit, ito ang shortcut formulas para sa state of stress for sigma x prime tsaka tau x prime y prime. Ngayon, sa problem daw, oriented 30 degrees clockwise. So, kung ito ang stress block natin, yung original stress block natin, i-rotate natin 30 degrees clockwise, magiging ganito siya. So, ang mangyayari, para kunin ang mga angles mo, yung theta, consider mo yung bagong sigma x tsaka sigma y. So, ito ang sigma x prime, ito naman ang sigma y prime. Saan naka-orient ang sigma x prime? Siya ay naka-orient kung pagbabasihan sa positive x-axis at an angle of negative 30 degrees. Ngayon naman, ang sigma y naman, ang sigma y prime pala, ay i-add mo lang ang 90 sa orientation ng sigma x, which is negative 30 plus 90 o kaya 60 degrees. So, ayun, pwede na tayong mag-store ng mga values para sa A to E. So, ang sigma x i-store mo sa A, ang sigma x ay ito, which is negative 80 dahil compression siya. Store mo sa A. Yung sigma y naman is positive 50. Ang tau xy ay ito, 25. Pero anong orientation niya? Titingnan mo yung plane na to. Check mo kung clockwise ba siya or counterclockwise. Sa plane na to, siya ay clockwise. So, kapag clockwise, yun ay negative. Tau xy, yun ay negative 25. Store mo sa C. Next naman, yung angle D at E. So, yung angle D, which is yung orientation ng sigma x, ito yun, siya ay negative 30. Store natin sa D. At yung 60, store mo sa E. Pwede na nating i-plug yung mga nakuha nating variables dito sa equation na to. So, para kunin yung sigma x, yun ay A plus B over 2 plus A minus B over 2 cosine 2D plus C sine 2D. Makukuha nating sigma x prime ay negative 25.85 megapascals. So next, para kunin yung sigma y, ang lahat ng D lang ay papalitan natin ng E. So ayan, ang makukuha yung sigma y ay negative 4.15 megapascals. So ayun, next naman yung tau xy or yung tau x prime y prime. Ang gagawin lang natin, ito lang equation na to, pa-plug in ulit natin. So, negative of A minus B over 2 sine 2D plus C cos 2D. Ang sagot ay negative 68.79 megapascals. So, kung pinapadrawing din yung state of stress, ang gagawin nyo lang ay i-rotate nyo yung stress block 30 degrees at mag-drawing kayo. So, ang sigma x prime at sigma y prime pala natin ay negative. So, ibig sabihin, in compression siya. Compression silang dalawa. So, ito ang sigma x prime which is equal to negative 25.85. Next, yung sigma y prime naman, negative 4.15. Ito rin ay negative 25.85. Negative 4.15. Tapos, ang tau x prime y prime mo ay pag ganito yung orientation. So, ito ay 68.79 megapascals. O kaya, hindi mo na pala kailangan i-sabihin na negative kasi naka-indicate na siya na compression. So, yung next na question naman, determine lang daw yung state of stress acting on the inclined plane AB. So, kung mapapansin nyo, yung
original stress block natin, naka-inclined na din at an angle of 30 degrees. Tapos, meron ka pang angle AB na naka-incline 60 degrees. Pero kung mapapansin nyo, yung AB naman ay naka-incline with respect din sa kung anong horizontal plane ng original stress block natin. So, ibig sabihin, pwede nating i-disregard na lang yung 30. Kasi yung stick C naman, with respect na din sa horizontal plane nga ng original stress block natin. So, it is as if naka-orient ng pagganito ang ating block. At yung plane AB mo ay ganito lang din. Diba? So, parang horizontal lang to, vertical lang to, at 60 pa rin yung AB. So, walang magbabago doon. Hindi naman magbabago yung sagot. So, ulit, define tayo ng mga variables, mag-store tayo. So, yung sigma x natin ay 90. Dahil nga ito, positive 90. Dahil intention siya. Store natin sa A. Next, yung sigma y natin ay positive 50. Store natin sa B. Ang tau xy natin ay negative 35. Store natin sa C. So, bakit ulit negative 35? Dahil sa plane na to, siya ay clockwise. So, dahil nga, pag clockwise, yun ay negative. Next, yung theta. So, paano kunin yung theta? So, kunyari, ito ang plane AB mo. Kung hahatiin mo yan ng paganyan, ito siya. 60 degrees yung orientation. At yung actual stress sa plane na to, kaya tawagin natin sigma, x prime, yun ay naka-orient at an angle of 30 degrees with respect to the horizontal. So, ang D ay, ang value niya ay magiging 30 degrees. Handa na tayong isolve yung dalawa. So, ito ulit ay A plus B over 2 plus A minus B over 2 times cosine 2D plus C sine 2D. So, ang mangyayari, ang sigma x prime ay positive 49.69 megapascals. Ang tau x prime y prime naman ay negative ng A minus B over 2 sine 2D plus C cosine 2D. Ang makukuha nyo ay negative 34.82 megapascals. So, may konting twist sa problem na to kasi yung given natin ay yung stresses at the inclined plane. Given din daw na yung stress at the vertical plane ay equal sa 0, determine yung stress at the horizontal plane tsaka yung kanyang corresponding shear stress. So, ulit, may twist nga siya pero ito pa rin yung gagamitin natin na equation. Ang given nga lang sa atin ay ito at ito. Given din daw na 0 yung stresses at the vertical plane. So, pwede na tayo mag-cancel ng sigma x. Tapos, ayun, ang pinapahanap sa atin ay yung sigma y at yung tau xy. So, ang kailangan muna nating hanapin para ma-solve yung mga equation na to ay ano yung theta. So, yung theta, yun yung orientation ng given na stress, which is solve natin. So, ulit, ang orientation ng inclined plane ay at an angle or at a slope of 3:4. Ngayon, ito yung kanyang actual stress. Ang magiging orientation niya ay 4:3 dahil perpendicular lang nga sila. So, ulit, ang magiging angle na yun ay negative dahil nasa clockwise siya with respect to the positive x-axis. Negative tan inverse ng 4:3. So, ayan, yun ay negative 53.13. Store na lang natin sa D. Dahil tayo ngayon ay merong 2 equations at 2 unknowns, ang gagawin natin, menu, press A, 1, tapos 2 unknowns. So, ayun, ang mangyayari lang dyan, pa-plug in lang natin. So, let x be sigma y, tapos let y be yung tau xy. Pakita na muna natin kung paano tayo mag-a-arrive doon.
So, ulit, ang sigma x mo, ang given sa inyo ay 300 megapascals. 300 is equal to sigma y over 2, dahil dito, minus sigma y over 2 times cosine 2 theta. Plus tau xy sine 2 theta. Next naman, yun ang 93.75 is equal to sigma y over 2 sine of 2 theta plus tau xy cosine 2 theta. So, yun yung ipa-plug in natin sa two equations, two unknowns. So, ulit, 0.5 minus 0.5 cosine 2 theta tapos sine 2 theta. 300 at 0.5 sine 2 theta cosine 2 theta. 93.75. Makukuha niyong sagot ay ang sigma y nyo ay equal sa negative 9.375 at ang tau xy nyo ay equal sa negative 318.75 megapascals. So, yung ating last na problem para sa general state of stress. Ito daw, known stresses are 150 megapascals tension and 0 shear in plane BB. Ito yun. Tapos, sa plane CC naman, siya ay merong 250 megapascals compression. Determine daw natin yung stress on the vertical plane at that point. So, ang given sa atin ay yung stresses at the inclined plane. So, ito. Ang pinapahanap ngayon ay yung stress at yung upright position ng stress block natin. Pero, yung formula na to, actually applicable siya kahit ibaligtad mo. So, anong ibig sabihin nun? Kahit ang given sa inyo ay inclined plane at ang pinapahanap ay yung general stress at the upright plane, pwedeng gamitin yung kanyang relative positions with respect to each other. So, gets nyo ba? Ang ibig sabihin lang nun, i-drawing muna natin yung general state of stress. So, ulit, naka-inclined siya. Pag ganyan yung inclination niya. So, dito daw sa plane BB, sa plane BB daw, meron siyang 150 megapascals in tension. Zero shear din daw siya, so walang shear. Ibig sabihin, wala ding shear dito sa plane na to. Sa plane CC naman, meron kang 250 megapascals in compression. So, ito ay 250 at 250 din to. Ito naman 150. So, ayun. Ito ang ating stress block. Ito yung stress block sa inclined plane. Wala siyang shear. Puro axial lang yung kanyang stresses. So, ang pinapahanap sa atin, sa upright na stress block, ano daw ang normal stress, ano rin daw ang shear stress. So, ang mangyayari ay, kunyari, ito ang gagawin nating upright na stress block. Ano ba ang relative na position nito with respect to this? So, ulit, kunyari, ito yung ating vertical plane. Lalagay natin yung stress dyan. Ibig sabihin din, kailangan lang natin malaman ano ba yung angle nilang dalawa. Kunyari, ito ay tawagin nating sigma x. Ito na ang tawagin nating sigma x. Tapos, ito ay sigma x prime. Babaligtarin lang natin. Titingnan din natin kung ano yung relative na position nila sa isa't isa. So, para mahanap yung relative position nila sa isa't isa, kailangan natin yung angle na to. Di ba yung angle na to equal din sa angle na to? Which is given sa atin as angle na to. Ito yun. So, ulit, yung angle na yun ay tan inverse lang or negative tan inverse ng 3/4. So, bakit negative?
O sige, para mas ma-imagine nyo, ganitohin natin. Gawin natin, ayan yung upright na stress block. Tapos, yung ating pinapahanap na stress block o kaya yung sigma x prime oriented at an angle na paganito. So, ngayon, ito na ngayon ang horizontal, ito na ngayon yung vertical. Pinapahanap ito, yung stresses at this inclined plane. Ang angle na yun ay nahanap natin bilang negative 36.87. 36.87. So, ulit, ito kasi ang bago nating x-axis, which is ngayon horizontal na. Para makapunta ka sa x prime, magro-rotate ka at an angle of 36.87 na negative. Ginawa lang natin, imbes na ang known ay yung inclined plane at ang pinapahanap ay yung upright plane, ni-rotate natin such that ang given sa atin ay yung upright plane at ang pinapahanap ngayon ay yung inclined na plane. Dahil doon, magagamit na natin yung equation na to. Mag-plug in na ulit tayo. So, ang sigma x natin ay negative 250. Dahil ito yun. Store natin sa A. 150 naman, store natin sa B. Ito yun. 0 ang i-store natin sa C kasi wala ka namang or shear stress na given. Take note din na kapag 0 yung shear stress dito sa plane na to, yung kanyang perpendicular plane, 0 din yung shear stress. So, 0 store sa C. Yung angle D naman ay ang negative tan inverse ng 3/4. Store natin sa D. Next, ayun, yun lang naman ang pinapahanap. So, para makuha yung sigma x prime, same equation lang din, a plus b over 2 plus a minus b over 2 cosine 2d plus c sine 2d. Pwede nyo na palang hindi i-include yung plus c sine 2d kasi 0 na naman yung shear stress dyan. Pero gawin na rin natin. So, ang mangyayari, ang inyong sigma x prime ay equal sa negative 106 megapascals. So, next, kunin natin yung tau x prime y prime. So, ganun din, same equation lang din, negative of a minus b over 2 sine 2d plus c cosine 2d. Once again, pwedeng hindi niya ito include, pero for formality, lagay na rin natin. 192 megapascals na negative. So, dahil negative siya, ito ang orientation niya. Ganyan. 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 192 megapascals. Kung gusto niyo naman mahanap yung sigma y prime, which is ito, ang gagawin nyo lang, yung d, ipa-plus nyo ng 90. Yan. Tapos, store nyo sa e. At gagawin nyo ulit yung equation na to. So, gawin na rin natin. Hindi naman tinatanong, pero solve na rin natin. So, ulit, a plus b over 2 plus a minus b over 2 cosine 2e. E na ngayon. Tapos, plus tau xy sine 2e. So, makukuha niyong sagot ay 6. 6 megapascals yung stress sa y. So, yung sigma y prime equals 6 megapascals. So, yun mag-solve ng general state of stress.